Mahigpit na binabantayan ang pag-angat ng level ng tubig sa Marikina River dahil sa walang patid na pag-ulan. Ang ilang residente lumikas na. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reluban live mula sa Marikina City. Ryan, kamusta dyan? George, bahagyang humina ang pag-ulan dito sa Marikina City pero hindi pa rin nawawala ang banta ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Mataas pa rin kasi yung water level ng Marikina River na malaking pangamba sa mga residente lalo na sa mga nakatira sa mababang lugar. Nananatili sa second alarm ang Marikina River dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat. Unang itinaas ang second alarm ng 10:56 ng umaga kung saan umabot sa 16 meters ang water level ng ilog. As of 6 p.m., lalo pang tumaas ang tubig at umabot sa 17.5 meters. Sa alert system ng Marikina City, nangangahulugan ang second alarm na kailangan lumikas ang mga residente. Sa kabila naman ng bahagyang paghina ng ulan, nananatiling nakaalerto ang Marikina City Government. Ayon kay Marikina Mayor Maan Chodoro, nakahanda ang lokal na pamahalaan sa posibleng pagtaas pa ng tubig at paglikas ng mga residente. Right now, bukas naman na lahat ng ating mga evacuation camps. Handa na tayong tumanggap ng mga evacuees galing sa mga low-lying areas. And lahat ng operatives natin nakadeploy na rin naman. And as well as yung mga rescue boats natin, nilagay na natin doon sa mga key areas natin. Ano naman ng city government yun, pag nag-first alarm, talagang dapat mag-ready na to evacuate. Hindi na kailangan tayo na mag-second alarm. Kasi pag nag-second alarm, napuno na yung creek, mahirapan na dahil puno ng tubig. Mahirapan na pumunta rito lalo yung mga senior. Ang nagdadanas ang baha dito. Sa datos ng Marikina LGU, as of 5 p.m., umabot na sa 8,597 individual o katumbas ng 1,583 na pamilya ang inilikas sa iba't ibang apektadong lugar sa lungsod. Halos 10 barangay mula sa 16 ng apektado ng pagbaha, bunsod ng pag-apaw ng tubig mula sa Marikina River. Nasa 28 na evacuation center naman ang ginagamit ng mga evacuees. Samantala, George, 2 pumping station naman ng DPWH sa Barangay Tumana at Malanday ang hindi pa rin operational kahit matagal nang naitayo. Ayon kay Mayor Chodoro, nakadaragdag ito sa pagbaha sa ilang mabababang lugar sa lungsod. Kasunod nito, sa Facebook post ng alkalde, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na paparating na ang technician para ayusin ang mga nasabing pumping station. Magde-deploy rin ang DPWH ng mobile pump para makatulong sa pagbaba ng tubig sa Tumana at Malanday. George, sa kabila pa rin ng bugso-bugso ng pag-ulan dito nga sa Marikina City, ay inaasahan pa rin ng Marikina LGU yung mga pag-ulan at mga malalakas pa rin na pag-ulan. Kaya pag lalo pang tumaas yung level ng tubig sa Marikina River ay nangangamba sila. Kapag umabot na ito sa 18 meters ay idedeklara nila na yung third alarm. Ibig sabihin, persahan ng ililikas yung mga residente na nakatira sa mababang lugar. George? Ryan, ang mahalaga naman dyan at dito sa bahagi ng Marikina, alam na ng mga tao na bahagi na ng system nila yung alarm system ng Marikina River, kaya kahit papaano alam nila kung anong dapat nilang gawin. But as of now, babantayan natin yung pag-aayos ng mga pumping station na sinasabi mong nakakaapekto dyan sa pagbaha sa Marikina. So maraming salamat at mag-ingat kayo. Ryan Reluban, nag-uulat ng live mula sa Marikina City.